Morning po sa bawat isa. At karoon ng problem yung ating electricity. No? So, may power po kaso mahina lang. No? Kaya ganyan po. So, sige po, buksan po natin ating mga Bible in the book of Ecclesiastes chapter 12. Sige po, buksan po natin yung ating Bible. Tayo muna po tayo saglit. Ako. Paypay mode muna po tayo. No, sige, yung mga workers natin, harap kayo ng pamaypay para may pamaypay tayo. No? So, Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Sige po. Si Lola, paypay nyo na si Lola. Pumapasok doon. Yun. Sige. Sige po, basahin lang po natin saglit itong Ecclesiastes chapter 12 and verse number 13. Sige po, basahin ko lamang po, no po, sa lahat po ng makakakita, ay magbasa po kayo para sabay-sabay po natin bigkasin. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 12 and verse number 13, basahin po natin na sabay-sabay. Ready? Begin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yumuko po tayo saglit manalangin. Let's pray. Ama naming Diyos, na pagpala at dakila sa lahat, kami po, Lord, ay patuloy na nagpupuri po at nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon na kami po ay nagkakita-kita, nagkasama-sama sa isang layunin para po kayo ay aming pong itaas, purihin at pasalamatan sa aming pong mga buhay. Pagpalain niyo po, Lord, ang aming pagpapatuloy sa aming paglilingkod na paggamat, nagkaroon po ng electricity problem, dalangin ko po ng bawat isa, ay bigyan niyo pa rin po, O Diyos, ng pagpapala na nagmumula po sa inyo pong salita na bagamat medyo mainit, pero dalangin ko po, Lord, nawa ang bawat isa ay magbata, magtiis, para na sa ganun, O Diyos, ang inyo pong mga salita na mahayag, ito po ay tumimo sa buhay po namin at maging kalakasan po namin sa aming pong buhay spiritual. Kayo pong mataas, kayo pong mapurihan. At kami dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, please be seated. Nga po. So, pag-pray po natin yung ating electricity, no? Actually, ngayon lang po nangyari yan, no? Na mahina yung power, yung umiilaw lang yung mga ilaw. Ito po kasi mga LED ito eh, kaya kaya niya. No po, kung mag-insert ka ng electric fan, mahina yung ikot. No po, actually, ganito po minsan, di ba, Lola Eli? Yan dito. No, yung transformer po kasi kanina malakas yung hangin eh. Baka may natamaan or what. No po, kaya ang gawin po natin ay magpatuloy lang po tayo sa ating po paglilingkod sa Panginoon kasi dati wala naman talagang electricity. Yung mga unang mga naglilingkod sa Panginoon, no po, pero sila pa rin po yung nagpapatuloy sapagkat yun nga po yung nais ng Diyos sa buhay po natin na hindi tayo nakabase sa mga ganyang bagay. Kung hindi, makita natin yung kagustuhan natin. No po, in spite sa mga bagay na ganyan ay magpatuloy po tayo na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. So ngayon mga kapatid, bigyan niyo lamang po ako ng konting minuto, no po, para maihayag ito, no po, na bagamat hindi man kumbinyente sa inyo pong mga kalagayan, no po, ay bigyan po natin ng diin na salita ng Diyos. Sabi po dito mga kapatid, in the book of Ecclesiastes chapter 12 and verse number 13. Ang nagsulat po ng book of Ecclesiastes mga kapatid ay si King Solomon. Si King Solomon po, isa po siyang pantas na tao na binigyan ng Diyos ng kahilingan, no po, ng kahilingan na siya ay magkaroon ng isang hiling sa kanyang buhay. At ang kanyang iniling mga kapatid ay karunungan na nagmumula sa Diyos. Ibig sabihin, siya ay marunong. Kaya nga sa Bible mga kapatid, si King Solomon, siya po yung pinakapantas, pinakamarunong. No po, dahil sa kanyang pagiging marunong mga kapatid, naging tanyag siya. So ngayon, nakita niya dito mga kapatid, doon sa latter part ng kanyang pagsulat in the book of Ecclesiastes, nakita niya mga kapatid na sabi niya dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Ating pakinggan, no po, yung pagkatapos-tapusan na lahat ng bagay. No po, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Nasabi niya dito, dapat ang tao, ito ang pinaka, no po, buod ng buhay. Sabi po ni King Solomon, na dapat ang ating tingnan, magkaroon tayo ng takot sa Diyos, at yung kanyang mga salita, ito po yung ating itago, no po, panghawakan sa ating mga buhay, sapagkat ito po ang pinaka buong, no po, trabaho ng tao. No po, so ngayon mga kapatid, pansinin po natin sa buhay natin, bakit kaya tayo nabubuhay? No po, ano kaya yung purpose natin? Ano kaya yung layunin natin? Sometimes, ang gusto natin mga kapatid, ang gusto natin marami tayong maabot. Marami tayong matamasa. Marami tayong sabi natin ma-achieve sa ating mga buhay. Kaya ang pamagat po ng ating message this morning, mga kapatid, is not about maximizing. It is about meaning. No po, hindi tungkol kung gaano karami ang nagawa mo.
kundi kung gaano ito kahalaga at kabuluhan sa Diyos. Sabi ko nga kanina mga kapatid, ang tao, ang dami niyang gustong mahangad. Ang dami niyang gustong ma-achieve. Ang dami niyang gustong sabihin natin mapuntahan. No po, malaman o magkaroon siya. No po, nasabi ng Panginoon, hindi nakabase sa mga bagay na yan kung gaano karami. Kung hindi dapat, gaano ito kahalaga at may kabuluhan ba sa harapan ng Diyos. No po, ang tunay na tagumpay sa buhay ay hindi nasusukat sa dami ng ating nagawa. O naabot, kung hindi sa kabuluang taglay nito sa paningin ng Diyos, mga kapatid, at layunin niya sa ating buhay. Kaya sabi niya po dito mga kapatid, bakit kaya tayo nabubuhay? What is our purpose? Ano ang ating maging layunin? No po, ano ang ating dapat gawin? Mga kapatid, sa ating mga buhay, maraming tao ang abala sa pagiging productive, kumikita, gumagawa, lumalago sa karera, ngunit hindi lahat ay may halaga. Hindi lahat may meaning. Hindi lahat makabuluhan. Mga kapatid, yung iba nagtatrabaho lang para sabihin natin may makuha, may mabili. No po, nagtatrabaho lang. Yung bang, ang gusto kong yung pasay dito mga kapatid, na dapat yung mga ginagawa natin, makita natin na ito nagiging mahalaga, makabuluhan sa harapan ng Diyos. Maraming tao sila'y napapagod. Mga kapatid, kasi bakit? Trabaho na sila ng trabaho, gawa na sila ng gawa, bigay na sila ng bigay, no po, pero bakit pa rin sila napapagod? Kasi nga hindi nila nakikita na mahalaga ang kanilang ginagawa. Kaya napapagod sila. Kaya minsan umaayaw sila. Mga kapatid, kasi bakit? Kasi may kulang. Yung layunin na nagmumula sa Panginoon. Kaya sabi po ng ating pinag-aralan mga kapatid, inuulit ko po, hindi tungkol ito gaano karami ang yung mga nagagawa. Kung hindi, tingnan natin gaano ba kahalaga o may kabuluhan ba ang yung ginagawa sa harapan po ng Diyos. Nga po, punta na po tayo sa number 1. Sabi niya po dito, meaning begins with knowledge, with knowing God's purpose. Nagsisimula ang tunay na kahulugan ng buhay sa pagkakilala sa layunin ng Diyos sa iyo. Nga po, gusto mo makuha, makita ang halaga ng iyong buhay? Nga po, minsan, may mga lumalabas sa bibig ng tao, ba't ganyan ang buhay ko parang walang halaga? Ginawa ko naman lahat, nagbigay na ako. Nga po, nagpagod ako, nagsakripisyo ako, pero bakit walang halaga? Kasi bakit nga? Kasi nga may kulang. Anong kulang mga kapatid? Na malaman mo kung ano ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. No, po alam niyo ba mga kapatid, sa lahat ng oras, sa lahat ng yugto ng ating buhay, sabi doon sa Ecclesiastes chapter 10 and verse number 11, He hath made everything beautiful in His time. Also, He hath set the word in their heart. God designed us not just to exist, but to fulfill His divine purpose. No po, hindi tayo dinisenyo ng Diyos basta lamang mag-exist. Nandito ka. Mga kapatid, kung hindi may layunin, may purpose. Napakagaya po sabihin natin ba, mga tinatawag na ecosystem natin, di ba minsan tayo, nandidiri tayo sa ibang mga sabihin natin mga animals, mga insekto. Hindi, may purpose yan sa ecosystem natin. Pag sinabing ecosystem, kabuuan, mga kapatid. Kaya nga kapag, di ba meron tayong tinatawag na endangered species, tapos pinoprotektahan nila. Bakit? Kasi pag nawala yon, maguguluhan yung ecosystem. So, ibig sabihin na, may purpose lahat yan. Na po, ganun din tayo bilang tao. May purpose tayo. Mga kapatid, dinisenyuhan tayo ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang basta nandyan ka, nabuhay ka. Kung hindi, bakit? No po, bakit ka binigyan ng buhay? Bakit ka binigyan ng pagkakataon, mga kapatid, na mabuhay sa mundo? Bakit? Kasi may divine purpose ang Diyos. May layunin ng Panginoon. The heart, sabi ng Panginoon, ang ating pinag-aralan, the heart that seek purpose apart from God will always be restless. Yung puso na malayo, yung kanyang kalooban sa Panginoon, mga kapatid, ang buhay niya, yun nga, walang sabihin natin walang kapangyarihan. Laging pagod. Kasi bakit? Malayo sa harapan ng Diyos. Na po, sabi ko nga kanina, no? Ako po, no po, meron masamang balita na nabalita sa akin kagabi, sapagkat yung isa natin dating kasama, si Brother Christopher, no po, si Brother Christopher na, kilala niyo, no? Christopher, yung may yung may excess na daliri. No? Hindi kilala, hindi naabutan niya. Naabutan mo yun. Oo. Brother Christopher, kasi matagal namin nakasama sa church, binalita sa akin, namatay na. No, bata lang siya. No, tatrabaho. No, pag ito yung nakakalungkot, no? No, po, sabi ko nga mga kapatid, yung bang, pero dati yun, tapat sa Diyos, naglilingkod sa Panginoon. No, po, kaso na barkada. No?
Barkada, syempre, sabi ko nga sa inyo, kapag ang tao ayaw niya na makinig, hindi mo mapipilit. Na po, pero nakakalungkot dito mga kapatid, ang gusto ko lamang pong i-emphasize dito, kapag tayo, yung buhay natin, na po, yung bang humiwalay na tayo sa kalooban ng Diyos, humiwalay na tayo sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin, ito nga, yung paglilingkod sa Kanya. No po, alam niyo ba mga kapatid, yung buhay natin, bagamat kumikita ng pera, kasi nagtrabaho yun kumikita ng pera. Nakikita ko lagi yun sa Clark, kasi doon siya nagtatrabaho. Minsan nag-grocery siya, ma'am, kasama yung family niya, bigla kaming tinawagan. Nabigla kami, may tumawag sa amin, siya pala. No po, nagtatrabaho siya sa duty free. No? So may pera siya, may kakayanan. But sad to say, mga kapatid, yung buhay. No po, inuulit ko po kapag malayo sa Panginoon. No? Yung darating yung time, mababalitan na lang sa'yo, wala na. Bakit? Kasi nga, hindi na nagiging makabuluhan ang buhay. Bakit, Pastor? Bakit hindi nagiging makabuluhan? Kasi nga, tinanggal ang Diyos. Naunahan niyo po ba? Kaya nga, ang buhay na makahulugan, mga kapatid, sabi nga dito, makikita mo yung meaning. Makikita mo yung halaga, mga kapatid, kapag naunawaan mo yung divine purpose ng Diyos sa buhay mo. Na hindi lang puro trabaho. Na hindi lang puro laba. Hindi lang puro sa bahay. Hindi lang puro barkada. Hindi lang puro bisyo. Dapat ang Diyos isama natin sa ating buhay. Na tayo magkaroon ng kaisipan. Maglilingkod ako sa Diyos. Sunday ngayon, pupunta ako ng simbahan. Pasasalamatan ko ang Diyos. Amen po ba? Dapat ganun ang ating kaisipan. Kasi bakit? Kasi nga, hindi ka lang basta nag-exist. Hindi ka lang basta nabubuhay. Dapat gawin natin ang ating buhay na makabuluhan. Paano magiging makabuluhan ito? Kung tayo susunod sa kalooban ng Diyos. Ano pong kalooban ng Panginoon? Mapaniwara ang ating buhay? Mamuhay tayo sa buhay na hindi maganda? Yung bang kalooban ng Diyos? Mamuhay tayo sa barkada? Mamuhay tayo sa bisyo? Mamuhay tayo doon sa bagay na humihiwalay sa kanyang kagustuhan? Hindi. Hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Kalooban ng tao yun. Mga kapatid, na minsan maraming mga tao, sila'y nadadaya. No po? Dahil nga minsan, naagaw yung ating atensyon. No po? Nasusot ng ating kaawin ni Satanas. Hindi ka magiging masaya dyan. Hindi ka mag-enjoy dyan. Babawalan ka dyan. Kukontrolin ka dyan. Di ba? Dapat ikaw ay maging malaya. Kung anong gusto mo, gawin mo. Magpakasasa ka sa maling buhay. Di ba? Sumama ka kahit sinong tao, puntahan mo. Would you imagine? Hindi ka ba mapapahamak nun? Kaya nga, sabi ko nga mga kapatid, maraming tao napapahamak. Kaya yung pinakamalungkot na balita, darating yung time, mababalitahan na lang namin, isa sa atin, wala na. Di ba? Bata lang yun. Kaya lagi sinasabi kay Brother RJ, si Brother RJ, kapag umalis to sa Diyos, di ba? Babalita na lang sa akin. Di ba? Kasi nga, di ba, naalala niyo ba yung testimony niya? Dati, hindi na siya nagpupunta ng church eh. May bike siya, may bike. Nag-bike siya. Dati, di ba, nauso yung mga bike. Napapadpad kahit saan. Napapadpad sa inyo, sister, sa Western. Napapadpad. Bike ng bike. Di ba? Misa, pupuntaan ako sa simbahan. Nakabike siya. Pastor, bukas magsisimba ako. Di ba? O, kinabukasan, wala naman. Di ba? Di ba? Tapos sabi ko lagi yung sinasabi sa kanya. Si Brother RJ, lagi yung sinasabi magsisimba siya. Pero wala naman siya. Di ba? O, dumating sa kanyang buhay. Sabi niya doon sa kanyang testimony, nagbabike siya. Bibilis-bilis niya. May paganyan. E ngayon, may iputol yung daan. O, di ba? O, munti ka na daw siya mamatay. Mga kapatid, nung munti ka na siya mamatay, napaisip siya. Di ba? Kailangan ko na magsimba, mamatay pa ako. Tapos anong ginawa ng Diyos? Yung bike niya, ninakaw! Di ba? Di ba? Ninakaw yung bike niya. Kung di imagine yung bike niya, sa lahat ng compound doon, yung bike niya lang yung ninakaw. Diba? Nasa loob pa yun, ha? Kasi bakit? Kasi sabi ng Diyos, ito yung nagiging dahilan, kaya ka lumalayo, eh. Diba? Kukunin ko na nga. Ay, nagsimba na siya. No? Would you imagine? Kaya nga, lagi ko sinasabi sa kanya, o nga, Pastor, kapag talaga lalayo ako sa Diyos, baka mamatay pa ako, sisimba na nga ako. Diba? In reality, mga kapatid, ganun po talaga. Kaya nga lagi namin sinasabi, mga kapatid, kapag tayo malayo sa harapan ng Diyos, malayo tayo sa ating paglilingkod, yung mga bagay na ginagawa natin dati, di na natin ginagawa, na sabi ng Diyos, hindi na magiging makabuluhan ang iyong buhay. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat magpatuloy ka lang. No po, magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod. No po, na sa buhay natin, mga kapatid, lagi natin tandaan, hindi ka talo kapag naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Natatalo po ba kayo kapag nagbibigay kayo ng oras sa Diyos? Amen? No po? Yung bang nalulugi ka ba? Kunwari si Auntie Divina, ito, nagtitinda to eh. Di ba? Nalulugi po ba kayo pag nagsisimba kayo? Di ba?
Minsan kasi yung kaisipan ng tao, ay, imbis na magsimba ako, magtinda na lang ako. Di ba? Para kumita pa ako. Alam niyo po ba sa Bible, doon sa Malakay, kapag ganun ang ating mentalidad, na imbis na ikaw ay gumawa para sa Diyos, pero inuna mo pa yung material na bagay, na sa akala mo, marami ka naiipon, ang sabi ng Bible, pero yung bulsa mo, butas. Bakit butas? Kasi nga, hindi mo mapupuno. Bakit hindi mapupuno? Kasi nga, wala tayong oras para sa Diyos. Amen? Pero kapag tayo, mga kapatid, tayo naglilingkod sa Diyos, nakikita natin, kailangan akong magsimba. Kailangan ako lumapit sa Diyos. Kailangan akong purihin ang Panginoon, pasalamatan ko sa aking buhay. Yung nakikita mo ng mahalaga yung paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, nang sabi ng Diyos, hindi ka lugi, hindi ka talo. Minsan may mga tao sasabihin nila, ay, ba't hindi ka nalang magpahinga? Di ba? Pagod ka na nga ng Monday to Saturday, sa Sunday. Di ba? Pupunta ka pa ng church, mapapagod ka lang. Could you imagine? Sa iba mga kapatid, ang pagpunta sa simbahan, parang kapaguran. Amen? Parang kapaguran sa kanila. Pero alam niyo po ba, kung ikaw talaga ay naglilingkod sa Diyos, hindi ka mapapagod pag naglilingkod ka sa Diyos. Amen? Magiging masaya ka. Mga kapatid, magiging excited ka. Why? Kasi nga, napipil mo yung halaga, napipil mo yung buhay mo, nagiging makabuluhan. Bakit? Kasi nga, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Sabi ko nga doon sa isa kong vlog, sa isa kong preaching, doon mo na in-emphasize doon sa page, di ba? Ang tao dapat huwag niyang kunin yung kasiyahan niya sa material na bagay, sa pera, sa anumang bagay, di ba? Na dapat tayo, mga kapatid, yung kasiyahan natin, ilagay natin sa Diyos. Kunin natin sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang tunay na magpupuno ng ating buhay ay ang Panginoon. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, productivity without purpose leads to frustration. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Productivity without purpose leads to frustration. But purpose with God brings fulfillment. Yung bang kapag nalaman mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo, tapos ginawa mo, anong mangyari sa'yo? Yung bang para kang, yung kalooban mo parang fulfilled. Ibig sabihin nagampanan mo yung layunin mo. Nagampanan mo yung purpose mo. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, sabi po ng ating pinag-aaralan, find the true meaning. The true meaning of life, mga kapatid, is knowing God's purpose sa buhay po natin. True passion is sustained by connection, not competition. Ito, ang tao gusto niya, mga kapatid, yung mag-compete, pataasan, palakihan. Di ba? Pero ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, i-sustain natin yung connection natin sa Diyos. I-sustain natin, mga kapatid, yung connectivity natin sa Panginoon. Are we still connected with God? Yan, example na lang yan, mga kapatid. Yung electricity natin. Kapag hindi maganda yung connection, hindi maganda yung output, yung labas ng kuryente. Di ba? Kapag may tinatawag na naglulus, di ba yung naglulus? Alam nyo ba kasi kapag ang isang gadget, mga kapatid, naglulus, hindi mahigpit, umiinit. Dahil umiinit, masusunog. Ito yung nagiging cause, mga kapatid, na sunog. Kapag hindi gaanong mahigpit. Pag hindi gaanong mahigpit, mga kapatid. Kaya alam nyo ba, mga kapatid, sa Panginoon, parang ganun din eh. Kapag ikaw hindi ka mahigpit sa Panginoon, darating yung time, manlalamig ka. At darating yung time, dahil malamig ka na, hihiwalay ka na, bibitaw ka na. Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, patuloy natin ilapit ang ating sarili. Yung connection natin sa Diyos, I repeat, huwag natin hayaan na mapalitan ito ng kompetisyon, palakasan, pagandahan. Di ba? Paramihan ng palakpak. Hindi tayo ganun, mga kapatid. Dapat yung connection natin sa Diyos, yung ating isalang-alang. Hayaan natin yung palakpak ng tao. Dapat ang kunin natin, napapaseban natin ang Diyos sa buhay po natin. When we abide in Christ, our passion becomes pure and fruitful. Pasinin niyo po, mga kapatid, dito. Kasi may mga taong pagkitang tao lang eh. May mga taong yung bang nagpapanggap lang. May mga taong yung gumagawa sila ayon sa nakikita ng tao. So sabi niya dito, mga kapatid, kapag daw ikaw ay sumusunod sa Diyos, nag-a-abide sa Panginoon, yung passion mo, yung talagang paggawa mo, makikita mong totoo. Makikita mong ito ay nagbubunga. Kasi nga, bakit? Kasi nga, totoo ka na eh. Hindi ka na nagpapanggap. Hindi ka nagpapakunwari. Mga kapatid, di ba hindi naman tayo nandito dahil nahiya lang kayo kay pastor? Amen?
kung nandito lang kayo, dahil nahiya kayo sa amin, hindi kayo magtatagal dito. Di ba? Nahiya kayo dahil kay ma'am. Ay, baka ano kasing masabi nila, kaya nga mag-church na nga lang ako. No, amen? Dapat nandito tayo para maglingkod sa Diyos. Nandito tayo para ilapit natin ang ating sarili sa Panginoon. Lord, kailangan kita. Maglilingkod ako sa iyo. Gusto ko nang bigyan mo ko ng lakas. Bigyan mo ko ng kagalingan. Bigyan mo ko ng kasiyahan. Kaya nga sabi dito mga kapatid, apart from Him, mga kapatid, all our labor becomes not meaningful. Nga po, yung bang lahat, mga kapatid, na ginagawa natin kung tayo malayo sa Diyos, hindi nagiging mahalaga yung paggawa mo. Mga kapatid. Kaya nga laging sinasabi, mga kapatid, real fire comes from the altar of fellowship, not from the furnace of ambition. Ito nga, ang tao, ang dami niyang gusto maangad. Ang dami siyang mga ambisyon. Nga po kaya ano siya, tumataliwas siya sa kagustuhan ng Diyos. Kasi nga, akala ng iba, sa mga pangarap nila, sa mga gusto nila, sagabal ang Diyos. Mga kapatid, I tell you, hindi po sagabal ang Panginoon. Amen? Hindi sagabal ang Diyos. Kasi akala ng iba, mga kapatid, yung parang pinipigilan ka ng salita ng Diyos na maging masaya. Nga po, ang sabi nga ng Panginoon, ano bang kasiyahan ang hinahanap mo? Kasiyahan sa mali o kasiyahan sa tama? Ang Diyos against siya doon sa kasiyahan sa mali. Eh, karamihan ng mga gusto ng tao, kasiyahan ng tao, mali. Mga kapatid, yung enjoyment nila, mali. Bakit mali? Kasi nga, bisyo, kasi nga, masama. Nga po, ngayon, itutuwid tayo ng Diyos. Nga po, akala ng iba, pinipigilan ka na salita ng Diyos na maging masaya. Hindi. Naisama ng Panginoon, maging masaya ka sa tama. Maging masaya ka sa kaayusan. Kaya nga sabi niya dito mga kapatid, yung tunay na apoy, yung tunay na, sabihin natin, sigasig, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, nakukuha yan sa altar of fellowship, yung paglapit sa Diyos. Yung ugnayan natin sa Panginoon. Kaya sabi ng ating pinag-aralan mga kapatid, meaning begins with knowing God's purpose. Number 2. What's number 2? Andiyan pa po ba kayo? Say amen? Number 2. Hanapin ko lang. Passion must follow fellowship with God. Ito nga po, ang tunay na sigla o apoy ay dapat dumaloy mula sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ito nga po yung sinasabi ko mga kapatid. Nga po, ang totoong sigla. Pag sinabi natin passion o apoy, yung pagnanais. Mga kapatid, that is passion. Yung pagnanais mo, pagkagusto mo, mga kapatid, nga po, ang sabi niya dito, manggagaling ito talaga sa fellowship mo sa Diyos. Nga po, hindi lang maging magandang makisama sa tao. Dapat pakisamahan natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo dun sa, hindi, nakikisama kasi ako sa tao eh. Nakikisama ka nga sa tao. Ang tanong, napapasaya mo ba ang Diyos? Diba? Kaya nga sabi ng salita, mga kapatid, hindi lahat sasang-ayon ka. Kapag mali na, umalis ka na. Amen? Kaya maraming tao, napapariwaran ka nilang buhay dahil sa pakikisama. Kaya nga sabi nga, di ba? Bisa sa pakikisama, nagiging masama ka na rin. Kasi bakit? Masama na yung ginagawa eh. Hindi ka pa umalis, kaya nakikisama na. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat doon tayo, huwag tayong makisama sa mali. Di ba? Makisama tayo sa wasto. Makisama tayo doon sa tama. Sa ikagiginhawa ng ating buhay, ng marangal na tama. Mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, always remember this. Nga po, John chapter 15 and verse number 5, na ano sabi ng salita ng Diyos? Mga kapatid, na sabi ng Panginoon dito, I am the vine. Ye are the branches. Nga po, na kung wala ako, ang sabi ng Diyos, wala ka rin. Nga po, for without me, you can do nothing. Ang sabi ng salita ng Diyos. Ang Diyos, siya yung pinaka-halaman. Sanga lang tayo. Mga kapatid, tayo po'y nagbubunga. Bakit? Hindi dahil sa iyong sarili. Di ba? Hindi nagbubunga yung halaman dahil sa sanga. Tama? Hindi nagbubunga dahil sa sanga. Nabubunga yan dahil sa ugat, doon sa trunk niya, doon sa pinakakatawan. Nga po, kaya kapag tinanggal mo yung sanga, mga kapatid, dahil nandun pa yung trunk, tutubo pa rin, mamumunga pa rin. Nga po, anong yung pasay sa salita ng Diyos? Sa buhay natin, lagi mong tandaan, always remember this, for without me, you can do nothing. Kung wala ang Diyos, wala ka. Mga kapatid, kaya nga lagi natin ilagay sa ating kaisipan, mga kapatid, ang buhay natin, ang plano natin, mga pangarap, mga desire natin, mga ambitions natin, dapat kalakip lagi ang Diyos. Partner dapat lagi natin ang Panginoon. Amen? Partnership ang nais ng Diyos. You can do without anything, mga kapatid. But when you partner with God, magkaroon kayo ng fellowship, magkaroon kayo ng partnership ng Diyos, hindi ka mag-iisa. Malalampasan mo ang mga pagsubok. Mapagtatagumpayan mo yung mga hinaharap mo sa iyong buhay. Mga kapatid, ang iyong layunin, bakit? Kasi nga, ka-fellowship mo ang Diyos.
Pag sinabi natin fellowship, anong ibig sabihin? May ugnayan. Nagkukwentuhan. Di ba? Kaya nga, yung meaning ng fellowship is two fellow in one ship. Dapat, mga kapatid, yung bang two fellow in one ship, di ba? Doon sa isang bangka, dalawang tao, dapat sabay kayong sumasagwan. Dapat ang pagsagwan, hindi pasalungat. Nakita na ba kayo nagsasagwan na pasalungat? Talong, aalis ba sila? Hindi. Magmumove ba sila? Hindi. Pero may effort sila, sagwan na sila ng sagwan. Di ba? Ang lakas-lakas nila. Kaso, salungat nga eh. Di ba? Walang mangyayari, wala ka mapupuntahan. Kaya nga yung fellowship, the meaning of fellowship, mga kapatid, yung meron kayong parehas na ugnayan. Yung bang meron kayong coordination. Di ba nga yung sinend ko dati? Yung coordination and collaboration. Di ba? Sabay silang gumawa ng release. Gumawa sila. Eh nung nagdikit na, hindi nagtugma. Di ba? Sayang ang pagod. Sayang ang effort. Kasi bakit? Walang coordination eh. Walang ugnayan, walang right relationship, walang right fellowship. Mga kapatid, kaya hindi nagtatagpo. Ganon din po sa harapan ng Diyos. Dapat para tayo magtagpo sa Panginoon, we must have a right relationship, right fellowship sa Panginoon. Mga kapatid, kaya nga sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, nga po, sa buhay natin, ang kailangan natin is fellowship. Nga po, number 3, productivity must reflect eternal values. Ang produktong buhay ay dapat mapakita ng mga halagang walang hanggan. Ano po ito mga kapatid? Ito nga. Nga po, para makita mo yung productivity. Minsan yung productivity natin, yung ba nakikita mo nagbubunga ka, nagiging maayos ka, minsan yung mga material na bagay. Di ba? Mga material na bagay. Yung mga material na bagay niya nasisira. Inaanay. Nga po, nawawala doon sa alanganin. Pero ang sabi niya ng ating pinag-aralan, dapat makita natin yung pangwalang hanggan. Nga po, dapat ang mag-reflect yung eternal values. Eternal fruit. Nga po, kaya nga sabi niya dito mga kapatid, sa bawat iyong paggawa, sa bawat iyong paglilingkod, sa bawat mga pagsasakripisyo natin, ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15 and verse number 58, therefore, my beloved brethren, ang sabi niya po dito mga kapatid, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Na po, anong sabi po dito mga kapatid? Dapat tayong mga mananampalataya, maging matibay tayo, maging matatag tayo. Ano man yung mga suliranin, magpatuloy lang tayo maglingkod sa Diyos. Pagsasakripisyo, kahit mahirap, dapat nagpapatuloy. Bakit? Kasi nga sabi ng Panginoon, ang iyong kapaguran, ang iyong pagpapagal, ang iyong paggawa sa gawain ng Diyos, hindi magiging walang kabuluhan. Amen? Anong ibig sabihin? Magiging mahalaga. Kamukha po ito, pagpunta natin sa simbahan, paglilingkod sa Diyos. Mahalaga po ito sa harapan ng Diyos. No po? Sabi ko nga po sa inyo, sa ibang mga tao, anong paningin nila dito? Pagod. Anong paningin nila dito? Walang kwenta. Bakit yun ang kaisipan nila? Malayo sila sa Diyos eh. Wala silang puso na malapit sa Panginoon. Yes, ang sabi ng Bible, magaling sila sa salita. Sinasabi nila, mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang Diyos. Kaso hanggang salita lang. Pero ang kanilang puso, napakalayo. Kaya nga hindi sila makalapit-lapit eh. Yung tao lumalapit siya sa salita. Di ba? Di ba maraming taong ganun? Yung sinasabi nila mahal nilang Diyos hanggang puro salita lang, puro sasat lang. No po, paano mapapatunayan? Sa salita? Hindi. Sa gawa, amen? Dapat nga tayo, tumayo tayo, bumangon tayo, lumapit tayo. Doon mapaprove na talagang mahal mo ang Diyos, hindi lang sa salita. Mga kapatid, no po, kaya nga sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, just keep on doing. Mga kapatid, yung eternal values, no po, true productivity is not about doing more, but doing what matters most in eternity. Ito nga mga kapatid. No po, true productivity. Yung ba nagiging productive ang yung buhay, nagiging mahalaga ang yung buhay? Hindi ibig sabihin sa maraming material na bagay. Hindi. Tingnan natin ano yung mas mahalaga. Ano yung mas importante. Ano yung mas, mga kapatid, na maibibigay natin yung potentials natin para sa Panginoon. Sabi nga sa inyo, mga kapatid, lahat ng bagay natin ginagawa, ano po yung mananatili, ginawa mo para sa Diyos. Kaya nga sa Bible, mga kapatid, sabi niya, mga kapatid, gumawa ka lahat ng bagay, gawin mo ng buong puso para sa Panginoon. Kasi nga yung mananatili, ginawa mo para sa Diyos. Yung ginawa mo lang para sa iyong sarili, ginawa mo lang para sa tao, hindi mananatili yan. Masusunog lang yan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, patuloy mong dagdagan yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon.
Na po, sa tingin niyo po, marami na po kaya tayo nagawa? Sa tingin po ninyo. Marami na ba tayo nagawa? Marami na ba tayo napatunayan? Alam niyo po ba hanggang ngayon, nasabi ng salita ng Diyos, ako nga bilang pastor, lagi nasa isip ko, kulang pa ang aking ginawa. Konti pa lamang ang aking nagagawa. Nga po, paano natin masasabing marami tayong ginagawa? Every Sunday lang tayo nandito, amen? Nag-guess niyo po ba? Ang gusto pong yan, pasasito mga kapatid, huwag mong ilagay sa iyong puso't kaisipan, marami ka nang nagawa para sa Diyos. Marami ka nang naibigay, hindi ganon. Na po, hanggat ikaw ay buhay, meron kang dapat gawin para sa Panginoon. Na po, huwag mo sabihin, marami ka nang nagawa, konti pa lang ang ating nagagawa. Na po, kasi bakit? Kapag inisip mo marami ka nang ginawa, hindi ka nagagawa. Hindi ka na magsasakripisyo. Hindi ka na maglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, dapat lagi mong ilagay sa iyong puso't kaisipan, konti pa lang ang aking nagagawa. Na po, ang sabi niya dito mga kapatid, work done in the Lord is never wasted. Yung mga bagay na ginawa mo para sa Panginoon, hindi po to sayang. Mga kapatid, hindi po to magiging walang kabuluhan. Na po, minsan, sabi nga ng iba, na po, para bang yung isang member namin, na po sa Dolores, sa Mabalacat, na po, nagbigay siya ng pera, na po, kasi binibuild yung church doon, nagbigay siya 1 million. Na po, 1 million, para sa simbahan, construction ng church. Tapos, yung iba sabi nila, sabi ng iba, sayang naman, 1 million. Diba? Sana ginamit na lang. Diba? Yung gusto pong yung pasasya sa mga kapatid, yung bang, hindi naman galing sa'yo, pero nasayangan ka. Nag-guess nyo po ba? Nag-guess nyo? Hindi naman galing sa'yo, sinabi mo, sayang. Ang tanong, ano ba yung galing sa'yo? Di ba? Nakita mo yung sa kanya. Siya nga, di siya nga nagdalawang isip eh. Tama? Ibinigay niya. Anong ibig sabihin? Sa kanya, hindi sayang yun. Amen? Sa'yo, sa isip mo, sayang. Di ba? Kaya ang tanong, bakit ka nasayangan? Hindi naman ikaw nagbigay. Hindi naman sa'yo galing. Di ba? Kaya nga sabi ng Diyos, gumawa ka ayon sa iyong kakayanan. At ang sabi ng Panginoon mga kapatid, mga bagay na ginawa mo para sa Diyos, hindi sayang. Mga bagay na inyong binigay para sa Panginoon, hindi sayang. Na po, parang sinasabi ng yung Shell Brad, di ba? Every drop counts. Sabi ng Shell, di ba? Every drop counts. Bawat daw patak, may bilang, may halaga. Ganon din po sa Panginoon. Lahat. Na po, kahit ano man ang ating ginagawa para sa Diyos, naka-record po. Kaya sabi ng Diyos, hindi sayang, mga kapatid, kaya anuman po yung ating ibigay, anuman po ang ating paglilingkod na ginagawa para sa Diyos, hindi sayang. No po, mapagod ka man, sabihin natin, magutom ka man, o sabihin natin na magumastos man tayo, hindi sayang. Bakit? Kasi nga, ginawa mo yan para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, productivity must reflect eternal values. Ang totoong production, pagiging mahalaga, mga kapatid, yung bang nagiging fruitful lang yung buhay, hindi sa mga material na bagay. Kasi nga, yung mga material na bagay nauubos, nasisira. Kung hindi, sa makalangit, pang-eternal. Na po, when our goal is to please God, our success gains eternal significance. Kapag yung ating goal, pasayahin ng Diyos, mga kapatid, na po, yung tagumpay natin, hanggang sa langit nandun. Amen? Sa langit. Kaya nga sabi ng ating pinag-aralan, just keep on. Mga kapatid, this is yung bang kahulugan ng buhay. Kaya nga sabi ng ating number 4, mga kapatid, the last point, life meanings is found in living for God's glory. Po, ang tunay na kahulugan ng buhay, po, matatagpuan ang tunay na kabuluhan ng buhay sa pamumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Na po, saan tayo nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay? Sabi ko nga sa inyo, why do we exist? Bakit ka pinanganak? Bakit ka nag-exist ngayon? What's your purpose? Diba? Dapat may ilagay sa ating puso at isipan, kung tunay kang Kristiyano, tunay kang umiibig sa Panginoon, nabubuhay ako. Bakit? Para ang Diyos maluwalhati sa buhay ko. Yung mag-glorify ang Diyos. Diba? Nasasabihin ng tao, bira ako. Diba? Yung buhay na, yung taong ito, kahit hindi mayaman, pero kakaiba. Diba? Kasi may oras sa Diyos. Diba? Kung titignan mo, di naman mukhang, di ba?
May pinag-aralan. Pero bakit ganyan ang kanyang bihis? Mukhang respetado. Amen? Bakit? Kasi nga, ginagawa mo yung best mo para sa Diyos. Di ba? O, si Brother Leo. Di ba? Tingnan si Brother Leo. O, bira. O, model Brad, model Brad. Tayo ka muna, Brad. Amen. Di ba? Siyempre, para hindi sayang yung ano, di ba? Bagong outfit. Could you imagine? Di ba? Sabi ni Mrs. niya, si Sister Dayan, sabi ni Sister Dayan, bili kita black shoes. Oh, minunaan sa black shoes eh. Di ba? May black shoes na siya. Di ba? Tapos ngayon, meron na siyang barong. O, di ba? Meron na siyang pantalon na black. O, di ba? Could you imagine? Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Yung bang tayo, kapag tayo talaga ay nandito para mamuhay, para luwalhatiin ang Panginoon, gagawin natin ito para sa Diyos. Amen? Hindi na, di ba nga, lagi sinasabi sa inyo, hindi ka nagbibihis ng maayos para sabihin ng katabi mo, maganda ka. Di ba? Hindi natin ginagawa to para sabihin natin, pogi tayo. Alam na natin yun, amen? Di ba? Ang gusto kasi natin dito mga kapatid, yung bang, ang Diyos, mga kapatid, yung sasabihin niya, Ibira, di ba? Dati di ganito ang buhay niya, pero nung naglingkod siya, ginagawa niya yung best niya para sa Diyos. Natututo na siya mag-ayos. Di ba? Natututo niya ginagawa yung kanyang best. Anong ibig sabihin? Nandoon ang tunay na pagbabago. Anong ibig sabihin? Ang gusto natin, glorify ang Diyos. Di ba nga sa paningin ng tao, kunwari si Brother Leo, pupuntahin yung mga barkada niya. Anong sasabihin sa kanya? Lulukohin siya eh. Tama? Tama, Brad, lulukohin ka. Bira, Brad, pastor ka na ata ngayon di ba? Ministro ka na siguro ngayon. Lulukohin ka eh. Tama? Kasi bakit? Nag-iba yung bihis. Di ba? Kasi yung bihis ng mundo, bihis ang gano'n. Di ba? Bihis, hindi, di ba? Sa paningin nila, yun ang in. Mga kapatid. Pero ang sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, pag tayo, mga kapatid, nagpadala tayo sa kagustuhan nila, oo nga, badoy, bubufarin ko na nga ito. Tatanggalin ko na, babalik na lang ako sa dati. Di ba? Spaghetti na lang. Di ba? Tube na lang. Mga kapatid. Yung ba ang tawag doon, yung ibababa mo yung level mo as a Christian. So sabi ng Diyos, mga kapatid, always remember this. Mabuhay tayo. Yung tunay na kabuluhan ng buhay, dapat nag-glorify ang Diyos. Bakit ko ginagawa to? Bakit ang gagawin ito? Kasi bakit? Gusto kong i-glorify ang Diyos. Di ba? Ganun po yun, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, Colossians chapter 3, verse number 23, whatsoever you do it heartily as the Lord and not unto men. Lahat man ng iyong gawin mo ng buong puso para sa Diyos. Hindi para sa tao. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, dati di naman tayo lahat magdamit ng maayos eh. Yung damit natin, kahit na ano na lang, ganito na, pwede na to. Di ba? Kaya pag lumabas ka, parang bagong gising. Di ba? Yung buhok mo, parang buhok ni Sangoku. Di ba? Sa mga babae, di na nagsuklay. Ang gulo-gulo. Di ba? Parang galing kang nakipagsabunutan. Di ba? Pero hindi. Pag tutuko naman ng paratay, mag-aayos ka. Gusto mo maayos ka kapag umaharap ka sa Diyos. Di ba? Pinagbubutihan na natin ngayon yung ating panahon. Kasi nga, bakit? Gusto natin walatiin ang Panginoon. Mga kapatid, kaya gawin natin ang mga bagay niyan para sa Diyos. Mga kapatid, hindi para magpasakitan. Sa simbahan, hindi po papormahan. Amen? Baka kala nyo, ganyan naman sa simbahan, pasiklaban. Di ba? Yung bang yung iba, talagang nakamarya Clara. Di ba? Yung pampagandahan ng damit. Di ba? Ang tanong ng Diyos, saan mo gagawin yan? Di ba napakagandang ginagawa yung pagandahan ng binibigay mo sinusot mo yung maganda mong damit? Yung lumalapit ka sa Diyos. Di ba? Alam nyo ba yung pananamit natin? Simple lamang ito. Sa ibang mga simbahan, talagang parang may JS at saka ano. Di ba? Pag dumating yung time, yung simbahan natin, napa-aircon natin ito. Di ba? Itong mga men na to, naka-Amerikana yan, bagamat mga Pilipino lang yan. Di ba? Mag-Amerikana yan, mga nakatoksido. Di ba? Mga nakabes. No? Kasi ganun eh. Bakit natin ginagawa? Kasi nga, for God's glory, mga kapatid. Kaya sabi niya dito mga kapatid, every task, no matter how small, becomes meaningful when done for God's glory. Ano man daw yung ating ginagawa, maliit man o malaki, dahil ginawa mo yan para sa Diyos, naluluwalhati ang Panginoon. Yung simple lang pagpunas ng mga gamit dito, pagwawalis, pag-aayos, pagliligpit ng mga upuan, mga kapatid, pagkatapos ng simbahan, pagsamba, sa paningin ng Diyos, napakahalaga.
Sa paningin natin, parang napakaliit lang. Maliit na bagay. Di ba? Pero sa paningin ng Diyos, napakalaki. Bakit? Kasi nga, ginagawa mo yan para sa Panginoon. When your why is worship, your what becomes worthy. Yan bang kapag daw tayo, yung katanungan na bakit ako nagsisimba? Diba? Bakit ako naglilingkod? Yung what mo, mga kapatid, magiging worthy. No? Yung bang kapag daw naunawaan mo ng bakit ka nagsisimba? Bakit mo ginagawa to? Bakit tayo nag-offering? Bakit tayo pumupunta dito, nag-forward, nagbibigay? Bakit tayo lumuluhod, nag-pray? Diba? Pag naunawa mo yan, mga kapatid, makikita mo ng napakahalaga pala to. Bakit? Kasi ito ang senyales na talagang tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Na po, sabi niya nga dito, mga kapatid, it's not about how much you do, but how much God is in it, in what you do. Diba? Hindi usapin dito gaano kadami yung ginagawa. Ang usapin dito, sa bawat ginagawa mo ba, andun ba ang Diyos? Kasama ba ang Panginoon? Na po, ginagawa mo ba yan para sa yung sarili lamang? Na po, kaya sabi po ng ating pinag-aralan, mga kapatid, the conclusion, to master life is not to maximize achievements. Na po, para maging dalubhasa sa buhay, hindi dahil lamang sa mga tagumpay na iyong nakamit, mga achievement na iyong natamasa, mga award na iyong natanggap. But, to magnify God's meaning is all we do. Yung bang i-magnify natin ang Diyos, itaas natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoon, yun po yung pinakamahalaga na pwede natin gawin. Na po, sabi niya dito, let's not just ask what works. Diba? Anong trabaho yan? Kung hindi, dapat, ano bang mas mahalaga? What matters? Mas mahalaga. Kung nakikita mo, mahalaga maglingkod sa Diyos, sana po every Sunday nandito tayo. Amen? Huwag po tayong ipagpaliban ang araw ng paglilingkod. Huwag natin ipagpaliban ang araw ng pagsamba. Na po, sapagkat nakikita natin itong mahalaga. Amen? Na po, hindi yung mga material na bagay, hindi yung kita. Na po, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, minsan akala ng iba, nalulugi sila. Ang laki nang nawawala sa kanila. Pero sabi ng Diyos, sige, pagpalit mo man ng Panginoon, I tell you, pag pinagpalit mo ang Diyos, ikaw ang lugi. Na po, ikaw ang lugi. Akala mo, marami ka natatamasa. Akala mo, marami ka na nararating. Pero sa totoo lang, ang buhay mo, walang halaga. Bakit? Malayo sa Diyos. Na po, kaya sana po mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, may our passion be rooted in His presence, our purpose anchored in His plan, and our productivity is dedicated to His praise. Na po, nawa sa buhay natin, yung talagang kagustuhan natin. Na po, yung passion natin, yung pagiging sakdal natin, mga kapatid, talaga mag-ugat sa presensya ng Diyos. Na po, yung layunin natin, maging angkla sa Kanyang kalooban, sa Kanyang plano. No po, at ang ating sabihin natin paggawa, ay mas lalo natin ma-dedicate, may salang-alang para purihin mas lalo ang Panginoon sa buhay po natin. No po, kaya sabi po ni King Solomon, pakinggan natin lahat ng mga bagay ng katapos-tapusan. Matakot tayo sa Diyos. Kanyang salita, ilagay natin sa ating mga buhay. Pamuhay natin, sapagkat ito ang pinaka-trabaho ng tao. No po, kaya nawa sa buhay natin mga kapatid, to challenge each one of us, huwag tayong mapagod. Hindi sayang. Hindi sayang ating pagpunta. Hindi sayang ngayong effort. Na po, hindi sayang na nag-gihis ka ng maayos. Hindi sayang na nagising ka ng maaga. Hindi sayang mga kapatid na meron nagaya sa'yo, na pupunta dito, na po, sila nag-e-enjoy, sa pagkakala nila nag-e-enjoy sila. Hindi sayang na hindi ka nakasama doon. Okay lang. Kasi bakit? Enjoyment lang sa mundo yun eh. Ito ang tunay na enjoyment sa Diyos. Amen? Kaya nga sa buhay natin, dapat maging masaya tayo. Na po, anuman mga pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos, kamukha yan. Mainit. Nag-enjoy pa po ba kayo? Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, nung unang mga mananampalataya, wala naman talagang ilaw eh. Walang elektrisidad, pero hindi napapatuloy pa rin sila naglilingkod sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa konting oras, hindi ka pa pwedeng makipagtiis sa Diyos. Amen? Hindi ba tayo pwedeng magbata? Kung sa ibang bagay, nakakapagtiis tayo, nakakapagbata tayo. How about sa Diyos? Dapat mas lalo, amen? Inanayos ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa buhay natin, nasabi ng Panginoon, pagpatuloy mo lang yung ginagawa, hindi sayang. Lahat ng ating ginagawa, makabuluhan sa harapan ng Diyos. Amen po ba?
Kaya sana po, keep on lang tayo. Patuloy lang tayo. Hindi po sayang. Hindi sayang. Sapagkat ang Diyos, di man natin nakikita, pero ang Diyos tuwang-tuwa sa atin. Pumapalakpak siya, masaya siya. Bakit? Kasi may tao naglingkod sa Kanya. Di ba? May nanay Jackie na naglingkod sa Diyos. May sister Myla na pumunta. Di ba? May Gonzales family. Di ba? Na nandito. Di ba? Di ko na-mention lahat ng pangalan nyo. Nandyan kayo. Tuwang-tuwa ang Diyos. Mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, patuloy lang tayo. Mga kapatid, ang kailangan natin gawin sa ating paggawa, enjoy natin. Gumawa tayo para sa Kanya. Na po, kaya sa oras pong ito, I believe, ang bawat isa, bagamat mainit, na po, na-challenge tayo na nagmumula sa salita ng Diyos. Amen? So ngayon po, tayong lahat ay tumayo ngayon. Okay po, tayo. Just bow your head, close your eyes. Na po, sa umaga pong ito, na po, sa inyo pong pagkapikit, pagkayuko, tayo po'y magnilay-nilay sa harapan ng Diyos. Na po, kumusta? Sister Joyce, okay na. Na po, sa buhay natin mga kapatid, na po, na sabi ng Panginoon, kumusta? Na po, yung ating ginagawa para sa Kanya. Ano na ang yung layunin sa Panginoon? Na po, kaya ang nais ng Diyos mga kapatid sa buhay po ng bawat isa, nakikita mo ba na yung buhay ay nagiging mahalaga? Nakikita mo ba, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, yung mga bagay na iyong pinagagawa, nakikita mo ba na nandoon ang nais ng Panginoon? Sabi ng Diyos, hindi sayang. Sa paningin ng iba, walang kwenta ang mga ganitong bagay. Pero sa aking paningin, sabi ng Diyos, ito yung pinakamahalaga. Sapagkat konti na lamang yung mga taong gustong maglingkod. Konti na lamang yung mga taong may puso na lumapit sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, makita mo ang kahalagaan, makita mo ang kabuluhan ng iyong ginagawa. Nagiging makabuluhan ang ating buhay. Bakit? Kasi ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kalooban po ng Panginoon na tayo magkakilala. Kalooban po ng Panginoon na tayo magkaisa. Magkaroon ng puso na magsama-sama para maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, pagpatuloy mo lang yan. Ano man ang iyong dinadanas, pagsubok, karamdaman o problema, patuloy ka lang sa iyong ginagawa. Alalahanin mo ang sabi ng Diyos, hindi ka nag-iisa. May karamay ka, sapagkat may Diyos kang pinaglilingkuran. Kaya sabi ng Diyos, huwag mong ilayo ang iyong sarili. Huwag kang aalis. Manatili ka lang. Magbata ka. Magtiis ka. Sapagkat sabi ng Diyos, darating yung time, makikita mo, hindi sayang. Makikita mo yung bunga. Makikita mo yung buhay na pinagpala. Kaya sabi ng Panginoon, sa umagang ito, pwede mo bang ilapit ang iyong sarili sa aking harapan? Dito po tayo sa harapan. Ilapit natin ang ating sarili. Ilapit natin ang ating buhay. Ilapit natin ang ating problema. Ilapit natin ang ating mga dinadanas na minsan sa buhay natin para pang wala ng pag-asa. Pero andyan ang Diyos, andyan ang Panginoon para tayo gabayan, para tayo bigyan ng lakas, para tayo mga kapatid sa buhay natin bigyan tayo ng pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, ilapit mo lang sa akin. Huwag mo sarilinin. Kaya sa umaga pong ito, ilapit niyo ang inyong pamilya, ang inyong nanay, ang inyong tatay, ang inyong lola, ang inyong lolo, ang inyong asawa. Lapit natin sila. Manalangin tayo. Sa inyong pagkayuko, pagkapikit, sabihin niyo, Lord, tulungan po ninyo ako. Lord, ganito po ang aking sitwasyon. Sana tulungan niyo po ako. Sabihin mo sa Panginoon yan. Sapagkat ang Diyos, excited siya. Nais siya mapakinggan ang iyong tinig. Nais siya mapakinggan ang iyong pagtangis. Nais siya mapakinggan ang iyong mga hiling sa Kanya. Yan sabi ng Diyos, makita natin, ang Diyos, ang ating pag-asa. Lapit mo rin sa iyong panalangin, ang iyong anak, ang iyong kapatid. Lapit natin lahat sa Panginoon. Tayo manalangin naman namin, Diyos, nakila sa lahat. Patuloy, Lord, kami po lumalapit po sa trono po ninyo pong biyaya na nagpapakumbaba. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mga salita na patuloy ito po'y nagpapaalaala. Ito po'y patuloy na kumikilos sa aming mga buhay na bakit po ba kami nabuhay sa mundo ito? Bakit po kami nag-exist? Makita po namin, Lord, dito po kami na hindi lamang kami nabubuhay para sa mga material na bagay, pangbarkada, sariling kalayawan, sariling kagustuhan, kung hindi nawa, Lord, na sana po makita po namin ang iyong purpose, ang iyong pong layunin, makalangit na layunin. Na sana po, Lord, sa buhay po ng bawat isa, magpatuloy lamang po kami sa aming paglilingkod.
Makita po namin na bawat paggawa po namin hindi sayang. Kung hindi ito yung nagiging makabuluhan sa inyo pong harapan. Kaya Lord, patuloy niyo po kami sukluban ng inyo pong abagat biyaya. Inyo po kami patuloy na tulungan, Lord, ang buhay po ng bawat isa na nandito, mga nanay, tatay, lolo't lola. Patuloy niyo pong bigyan ng kalakasan na naman po kanila pinagdadaanan sa buhay. Yung mga karamdaman, bigyan niyo po ng kagalingan, Lord. Bigyan niyo po yung divine healing sa kanilang buhay. Dalangin ko rin po ang kanilang mga trabaho, mga business, na patuloy niyo po, Lord, na i-provide yung kanila pong mga pangangailangan. Tulungan sa kanila pong mga trabaho. Paramihin, Lord, payamanin po sila, pagkatiwalaan niyo po sila, nang sa ganun mas lalo po sila maging kagamit-gamit po sa inyo pong harapan. Bless you rin po, Lord, kanila pong mga anak, mga kabataan sa aming simbahan. Inyo po silang patuloy na pangunahan, patnubayan. Na sana po, Lord, na maiwas sila sa masamang barkada. Matutong makinig, maalis ang katigasan ng ulo. Dalangin ko po, Lord, kami pong lahat ay sama-sama magpuri, maglingkod po sa inyo pong harapan. Lord, dalangin ko po na sana po sa buhay po namin, na hindi po namin masayang ang pagkakataon, masayang ang aming buhay, kung hindi nawa, Lord, makita po namin, hanggat buhay kami, maglilingkod nawa po kami sa inyo. Huwag po kaming aalis, magpapatuloy po kami, kahit na mahirap, sapagkat alam po namin ang aming ginagawa, hindi po ito nagiging walang kabuluhan. Nagiging mahalaga po sa inyong harapan. Kaya Lord, patuloy niyo pong i-bless. Buhay po ng bawat isang church pong ito, na patuloy kayo pong manguna, gumitna po sa amin, at kayo po ang patuloy na mataas sa amin po mga buhay. Alisin niyo po ang kayabangan, kababaan po, Lord, ang ibigay niyo po sa buhay po ng bawat isa. Kaya Lord, patuloy, pinupuri po namin kayo, pinadakila sa amin po mga buhay. Ito po ang aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po. To God be the glory.